Welcome to Henry KNG TV. Good morning po. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung gaano nakalaki itong aking tanim na mustasa. Bali nga po ito ay sinabog ko noong February 25. Ngayon po ay, anong pecha na ba ngayon? March 26 na po yata ngayon. Bali nga po yung edad niya. Medyo, dahil nga po ganyan lang, ganyan po sa kalaki, hindi po siya masyado lumaki kasi nga po mainit ang panahon. Pero nadidili ko naman po sa lagi. Kaso nga lang hindi ko po siya naabunuan o patabaan. Pero kaya po ganyan itsura niya. May maliliit at saka may malalaki. Ayan po yung itsura niya ngayon. Bali ito nga po ay ano lang ito, dalawang pack ng buto. 20 pesos po yung pagkakabili ko sa, sa buto. Bali 10 pesos po isang pack. Dalawa po binili ko kaya po 20 pesos. Ayan po ngayon. Ngayon po ay pipiliin ko yung medyo malalaki na. At malalaki na nga po talaga. Isasampulo po tayo ng isa. Ito isa. Pipiliin ko po. Ayan o. Ang gawin ko po dito ay gagawa po ako ng burong mustasa. Ayan. Masarap po yun. Yung mustasa po kasi mga 3 days po yan. Mabuburo na siya. Lalagyan ko po siya ng pinaghugasan ng bigas. Mamaya po makikita nyo. Pero bago po yun, siyempre hugasan ko muna at lalantahin ko po siya sa sikat ng araw. Kasi nga po ngayon sobrang init ng panahon yan talaga. Ayan o. Mainit na panahon. Ito yung mga tanim ko. Mga tanim kong dragon fruit. Yan ang itsura nila. Kasi nga po mainit ang panahon. Ang ginagawa ko lang ay lagi ko lang silang dinidilig. Pati yung mga bayabas ko yan. May mga bunga po yung bayabas ko na yan. Bali yan, isang puno na yan. Yung bunga yan po niyan ay 2, 4, 6, 8. 8 po yung bunga niyan. Ayan, makita nyo, yung mga bunga yan, 8 piraso. Ito pong dragon fruit naman, ito po ay magbubulaklak po ito o magpo-fruiting season to pagdating na May, June, July, August. Yan, may mga bunga po yan. Kaso nga lang po, ayan, hindi po sila masyadong lumago dahil sobrang init ng panahon. Pero naalagaan ko lang po sila ng tubig, dinidilig ko kahit paano. Yan po, magbubunot na po ako para lang ibibilad ko po sila. Hugasan ko, ibibilad ko, lalantahin ko sa sikat ng araw at saka ako lalagyan ng asin at saka ako po ibuburo. Yan po yung proseso niyan. Bali nga po yan, pag nasaing ako, yung hugas bigas po na yun ang gagamitin ko sa kanila, pamburo ng mustasa. Yan po. Pipiliin ko lang po yung malalaki. Gustong gusto ko po ito sa umaga. Kahit anong oras, basta may itlog, sibuyas, at kamatis. Masarap po yan. Piprito. Yan po. Pinipili ko po para uurin. Kaya po ginaganyan ko. Pinabawasan ko yung masyadong mga kapal para hindi sila kainin ng uod. Kasi nga po yung uod ng kalaban nito. Dahil nga po hindi ako nag-i-spray naman. Hindi ako nag-i-spray nito. Kaya uurin po yan. Kaya po pinipilian ko na at saka po sa isang araw baka po may bumili nito. Ibenta ko po yan. Sayang din po kasi. Marami-rami rin po yan. Kung mga 10 kilo lang o higit makaka-harvest ako dyan. Baka mga 20 kilos yan. Marami po yan. Mahaba. Bali, tananin mo po na yan. Siguro po mga 40 baka po humigot kumulang 40 feet din. Tapos yung lapad niya mga 5 feet. Kaya ayun po yung lapad niya. Mga 5 feet din po yan. Kaya marami na po ako mga harvest yan. At na po yung mga nakuha ko. Bali yan po, nakalagay po siya sa bilang plastic. Okay, bibilad ko sana siya. Pero malalanta na po siya dyan. Lalantayin ko po siya sa sikat ng araw. Tapos nga po mamaya ipoproseso ko na siya para maging buro. Bibilad ko po siya ron sa may taas ng net. Doon po sa taas ng net na yun, doon ko siya bibilad para malanta. Kasi nga po dito hindi siya malalanta ng maayos. Yan po. Diyan ko ilalagay sa ibabaw ng net para malatag sa maganda dyan. Patutuyin ko siya dyan sa sikat ng araw para maganda yung pagkakalantan niya, para masarap. Kasi nga po ayoko naman na pinipiga ito, nawawala po yung lasa. Gusto ko po yung lasa nito kaysa pechay. Kaya po hindi ko sa pipigain yan. Ayun po, nakakita nyo, nakabilad na siya sa sikat ng araw. Matutuyo na siya dyan. Hindi naman masyadong matagal, mga 1 oras, 2 oras ay okay na. Yan po. Sa laran itong aking mustasa, ito po ay hinugasan ko pa. Matapos po siyang ibilad, hinugasan ko siya para matanggal po yung mga alikabok at duminis. Yan. Ito nga po yung aking pinugasan ng bigas. Isang tupperware po yung nakuha ko. Tapos ito nga yung aking mustasa. Ilalagay ko po siya dito. Mukhang sosobra po ito.
sasaro po yung tubig dito, kaya babawasan ko po ito ng tubig. Pagka nalagay ko na ito, babawasan ko ng tubig kasi po masyadong madami yan. Ito lang po yung masarap sa mustasa, hindi po pinipiga para lumabas po yung makakain nyo yung tunay na lasa niya. Bakit namin nagreact rin po ako ng asin kapag po ito ay nalagay ko na dito, nalagay ko po siya ng asin, ihilihan ko lang po siyang ganyan. Yun nga po pala, hindi mahihimay ko siya para pagka niluto ko hindi siya kapit, hindi siya magkadikit. Ilalagay ko lang po dyan yan. Yan. Malinis lang po yung kamay ko kasi nga po naghugas ako. Yan po yan. At saka ito po ay malinis din kasi nga po hinugasan ko sa gripo yan 2 beses. Nahihilera ko na sa dito sa aking tupperware na nilagyan. Yan, ayos na po yan. Lalagyan ko po siya ng asin. Lalagyan ko po siya ng asin sa ibabaw para may lasa siya. Yan. Ganyan po talaga yung nagbuburo ng mustasa, may asin po. Yung iba nga po, nilalamas pa ng asin yan. Ako po, ibubudbud ko lang po yung asin dyan sa ibabaw at saka ko po sa tatakpan. Di ba mga 3 days po? Mga 3 days po, ito po ay pwede nang iluto. Ang gagawin po dito, masarap po dito, yung sa umaga po, gagayatin siya. Gagayatin o hihiwain na maliliit. Lalagyan po na magigisa po ng sibuyas, kamatis, bawang, at saka nga po itong mustasa. At saka po siyempre itlog. Yun po yung pinaka the best dyan, itlog. Yun po yung ginisang burong mustasa kung tawagin sa amin dito sa Nueva Ecija. Masarap po ito. Yan po, pagyari na po ito, tatakpan ko lang po ito.